Mga kabunyog, mga kababayan, tumitindi ang bangayan ni Soto at Escudero. Sa totoo lang, nagkakapersonalan na ang sagutan ng dalawa. Ha? Ito ay kahit tapos na yung eleksyon ng Senate President, nanalo na si Escudero. Minority floor leader na lang si Soto, pero ngayon hindi pa rin natitigil. Sabi ni Escudero kay Soto, ay kinakampihan mo kasi ang Kamara eh. Nagpapagamit ka kay Martin Romualdez eh. Sabi naman ni Soto, wala akong kinakampihan. Hindi totoo yan na may kinakampihan ako. Ang kinakampihan ko, pinagtatanggol ko, pinaglalaban ko ang konstitusyon. Yan. Yan mga kabunyog ha. Anyway, sige. Ang latest mga kabunyog, dapat sana dahil tapos na yung eleksyon ng mga officials ng Senado, nag-eleksyon sila noong July 28. Yung gusto ni Chis Escudero na siyang maging Senate President, nasunod naman. 19 pa nga ang bumoto sa kanya, 19. 5 lang ang sumama kay Soto. Si Soto naging Senate Minority Floor Leader. So dapat sana matuwa na si Escudero na nakamit ang kanyang ninanasa, hinahangad. Pero hindi. Kasi kahit nanalo na siyang Senate President, at kahit yung gusto pa nila, nung grupo nila na madismiss na, hindi nga lang madismiss, ma-archive ang ginamit na term, pero gano'n na rin yon. Mabasura ang impeachment ni Sara, nasunod na rin. Kumbaga kung iisipin, sunod-sunod ang tagumpay ni Chis Escudero. Naging Senate President siya, na-archive yung impeachment ni Sara. Kaya lang, hindi natatahimik si Escudero. Bakit? Kaliwat kanan ang issue sa kanya ngayon. Ngayon lang lumabas yung issue ng yung doon sa 15 na mga contractors na pinangalanan ni PBBM, isa doon yung top campaign contributor ni Escudero sa eleksyon noong 2022. Nagbigay sa kanya ng 30 million. At itong Center Waste Construction and Development Construction Incorporated, taga Sorsogon, ito ay 5.16 billion ang nakuha na pondo sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. At karamihan ng projects na ito na flood control doon sa probinsya ni Chis, sa Sorsogon, doon sa distrito ng kapatid niya na congresswoman ngayon doon. Kaya pilit na dinidinay ni Chis, wala daw siyang alam diyan. Ay sino namang maniniwalang wala siyang alam diyan. Hindi umuobra yung paliwanag niya. Ngayon, nagagalit si Escudero, ang tingin niya, sila Martin Romualdez ang nasa likod nito, ang Kamara daw. Ang nasa Kamara daw kasi natalo nga yung impeachment, kaya galit daw sa kanya yung mga nasa Kamara. Kaya ang nagdi-demolition job daw sa kanya ngayon, mga nasa Kamara, sila Martin Romualdez. Ang tinuturo niya ngayon na nagpapagamit si Soto kila Martin Romualdez. Siyempre, galit din si Soto. Bakit nga naman siya sasabihin nagpapagamit kila Martin Romualdez? Sabi ni Soto, hindi ako nagpapagamit. Wala akong kinakampihan. Hindi ko kinakampihan ang Kamara. Ang pinaglalaban ko dito, ang konstitusyon. Yan ang kinakampihan ko. Nagkakasagutan ang dalawa, mga kabunyog, mga kababayan. Tumitindi ang bangayan ng dalawang ito. Sa susunod na mga araw, lalo pang titindi yan. Kasi marami pang mga lalabas na issue kay Escudero. Hindi pa nga nagsisimula yung investigasyon ng Senado. Di ba nagsabi sila Loren Legarda? Nagsabi sila Ping Lacson at sila Tito Soto. Iimbestigahan nila yung insertions ni Chis. Yung 142.7 billion. Hindi pa yung nagsisimula. Pag nagsimula na yung investigasyon na yon, lalo na. At ngayon, galing na mismo kay PBBM, inilabas niya tong 15 na tong contractors na isa doon malapit kay Chis. Dinay ni Chis na hindi naman malapit sa kanya yon. Pero sino namang maniniwala ay top campaign donor niya nung eleksyon ng 2022 at lahat halos ng projects nito na flood control, Sorsogon. Doon pa sa distrito ng kapatid niya na congresswoman doon ngayon. Kaya ang sinisisi ngayon ni Escudero, tinuturo niya si Soto. Si Soto. At ang nagpo-provide kay Soto ng mga impormasyon na yan, sila Martin Romualdez. Kaya nagpapagamit daw si Soto kay Martin Romualdez. Siyempre, sabi ni Soto, hindi. Huwag mo akong akusahan na nagpapagamit yan. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, konstitusyon. Pinaglalaban namin ang konstitusyon.
Sa susunod na mga araw, titindigan yan ni Ping Lacson sa ni Tito Soto. Sabi si Ping Lacson, nag-warning na ngayon, I'm ready to rumble. May post si Ping Lacson, I'm ready to rumble. No. Yun daw in-announce ng presidente na mga corruptions na posibleng irregularidad, corruption sa mga flood control projects, i-expose niya na rin ni Lacson. Mayroon siyang expose sa susunod na mga araw. Sigurado dyan, mahahagip dyan si Cheese. Sigurado. Lalong magagalit niyan si Cheese Escudero. Sasabihin ni Cheese niya, nagpapagamit sila Soto at sila Ping Lacson sa Kamara. Ang problema kasi kay Cheese, kung wala kang baho, wala ka namang dapat ikatakot. Ang problema, ang dami mo palang baho eh. Yan ang mahirap dyan. At maglalabasan yan hanggang sa sirang-sira si Cheese, sirang-sira din ang Senado. Hanggang sa iisipin ng mga senador, palitan na lang natin ang Senate President natin, nadadamay tayo dito. Masisira ang Senado nito. Paano yan, Cheese? Kaya nga di ba nagsabi tayo noon, posibleng hindi magtagal si Cheese Escudero. Posibleng hindi magtagal. Kapag lumabas itong mga baho na ito ni Cheese, mahihirapan na ngayon ang Senado, magiging bagahin nila si Cheese. Magiging bagahin nila ito. Masisira, madadamay ang Senado bilang institusyon. So magdi-decide silang palitan si Cheese Escudero. Diyan ang problema niya ngayon. Ang sisisihin niya ngayon sila Martin Romualdez, kasabwat si Soto at sila Lacson. Yan lang. Lalong magagalit sa kanya sila Soto at Lacson. Bakit mo kami inaakusahan ng ganyan? Problema mo yan. Bakit mo kami dinadamay dyan? Anyway, ang malinaw dito, tumitindi ang bangayan ni Soto at Escudero. Nagkakapersonalan na, mga makabunyog, mga kaupay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.